Ramdam mo na ba, Kapinoy, ang malamig na simoy ng hangin ngayong panahon ng Kapaskuhan? Tuwing sasapit ang Christmas sa Pinas, dalawang Pinoy delicacy ang laging bida, ang masarap na bibingka at puto bongbong. At kung sakali na mapadaan kayo sa kakanin lane ng JP Rizal sa Marikina, matatagpuan ang Tututu Cafe. Hindi lamang sila nagsiserve ng coffee at delicious pastries, syempre, matitikman mo dito ang all-time favorite nating mga Pinoy, ang bibingka at puto bongbong. And there's more, dahil ang simpleng bibingka ay ginawa pa nilang bibingka waffle. Parang gusto kong tikman ito Nakasama sa kanilang exclusive menu. Kapinoy, let's meet the guy behind 222 Cafe. Ako po si Angelo Borja. Ako ang owner ng 222 Coffee Co. dito sa 222 JP Rizal. Very affordable and cool ang ambience dito sa 222 Cafe. Bakit nga ba naisipan ni Angelo na magtayo ng cafe business? Nagsimula ito nung pandemic. Bali, na-inspire ako sa coffee shop sa mga nagbukas, ganun. Tapos, year 2, nag-aaral ako sa coffee. Iba't ibang coffee shop yun nandito sa Marikina. So, na-inspire ako magtayo ng sarili ko. Yung 222 kasi address ng shop. At the same time, angel number siya. So, the right place at the right time. Dito sa JP Rizal, 10 years na kami. So, 10 years na kami nagtitinda ng pasalubong, goto, puto, bumbo, bibingka. So, yung negosyo nila, Airpat Airmat ko, may franchise sila ng Ferias Bibingka. Na-offer ko dito, since meron kami. Itong menu namin na bibingka yung puto, bumbo, inspired to sa Ferias Bibingka, since ito yung negosyo namin. Bata pa ako kasi yun na yung negosyo nila, Airpat, yung franchise na yun. At itong kakaiba dito sa bibingka natin, itong bibingka natin is made with pure galapong. So, ito yung stick rice na bilog na talagang starchy. Then, yung puto bumbo, ang ginagamit naman namin yung pirurutong rice. So, basically, brown rice siya, long grain, and matakaw siya sa tubig. Kaya steam yung pangluto sa kanya. Ngayon, nag-innovate kami with baking. So, gumagamit na kami ng electric ovens. Mas safe siya compare sa charcoal. Ngayon, yung puto bumbo, nag-convert lang kami from the bumbo itself, yung bamboo sticks, to Teflon sticks. So, yun na yung tubes na puti, yung Teflon. Dito sa 222 Cafe, premium ang mga ingredients na ginagamit sa paggawa ng bibingka at puto bongbong. Kaya sure ka na masarap and worth the price. At para lalo pa tayong matakam sa puto bongbong at bibingka ng 222 Cafe, ipapasilip sa atin ni Angelo ang kanilang proseso sa paggawa ng bibingka at puto bongbong. So ganito po namin lutuin yung bibingka namin sa shop. So start kami by preheating our oven. Tapos niluluto namin yung banana leaves para hindi siya maglasa masyado sa bibingka. So hintayin lang natin siya maglambot. So salang muna tayo na 4 na peraso. So tawag dito bibing cute kasi cute siya. Cute size. Prepare naman natin yung butter. So mag-start tayo lagi sa pag-crack ng isang itlog. Kailangan natin check from time to time kung nagsasettle na yung taas ng bibingka. So ito, medyo ready na siya lagyan ng toppings. So pag maaga nyo siyang nilagyan ng toppings, so lubog yung itig na maalat. So dapat tama lang para hindi siya bumagsak. So another 10 minutes po siya. So pag binabantayan mo siya, mamamonitor mo kung saan mo siya iikot. So ito na po yung bibingka. Nag-grind na natin yung puto bumbo. Pwede na natin siya lagay sa ulmahan. So lalagyan na natin ito to fill, hindi yung siksik. Once na mapuno, okay na siya. Para makatravel yung steam doon sa bigas. Salang lang natin siya sa steamer. 2 minutes lang yan. Minsan, segundo lang yan pag sobrang init. Pag luto na yung bumbo, pwede na po natin siya itaktak. Sticky siya. Tapos ito na ang ating puto bumbo. Isang tube. Pangalawang tube.
So this is our puto bumbo. Yan po. Ngayong Christmas season, may lalabas kami na drink, yung bibingka latte, puto bumbo latte, and yung creme brulee na kwasong. So, croissant siya na creme brulee made with leche flan na butter. Bilang isang Gen Z business owner, paano siya natuto sa tamang pagpapatakbo ng kanyang negosyo? Number 1, aralin niyo yung market. Aralin niyo yung kung ano yung gusto niyo. Kung passion niyo to or gusto niyo lang siyang establish. And number 2, magtiwala kayo sa parents niyo kapag may sinabi sila na hindi maganda doon sa negosyo. Humingi kayo lagi ng tulong sa mas nakakataas. And most importantly, mag-pray kayo lagi. As for guidance, yun ang pinakamahalaga kung nasa right path pa kayo na pinupuntahan. Kung pang negosyo ba talaga or is this something na hindi dapat ituloy. Ako si Angelo Borja, Asenso Ka Pinoy.